Ano kaya ang problema ng kampo ni dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga abogado? Ano, nagpapanik ba sila o nararamdaman nilang mahina yung kailang argumento doon sa kailang petisyon sa interim release ng dating Pangulo sa ICC? Sila po ang nagpetisyon para pansamantalang makalaya si Duterte. Pero ngayon na lumalakad, tumatakbo na yung petisyong yan, aba sila na rin ngayon ang nag-request na i-delay muna. Huwag muna daw desisyonan ng ICC ang interim release. Di ba parang ang gulo? Naintindihan nyo? Ulitin ko ha. Sila ang nagpetisyon para pansamantalang makalaya o interim release daw si dating Pangulo na nakakulong ngayon sa ICC, sa The Hague, Netherlands. Yan ang petisyon nila eh. So ngayon, dinidinig na yan doon sa ICC judges. Binigyan na po ng kaukulang impormasyon ng mga prosecution, ang mga complainant, at yan ay siyempre tinutulan. Nag-submit din ng opposition na possession paper mismo ang mga prosecutors at tinutulungan nila itong interim release na gusto ng kampo ni Duterte. Pero ngayon tumatakbo na ito ng ilang linggo o halos buwan na. Ay sila mismo ngayon ang nagre-request na i-delay. Gustong huwag muna daw itong desisyonan, huwag muna daw magpalabas ng anumang aksyon dito ang ICC sa kanilang request. Eh di ba parang ang gulo? Anong ibig sabihin? Hindi natin alam kung ano ang talagang tunay na motibo. Pero siyempre ako, meron akong sariling opinion, interpretation dyan. Bilang tayo ay mamamahayag at political blogger, baka nakikita nila mababaw yung kailang argumento. Baka nararamdaman ng kampo ni Duterte na sila matatalo doon sa kailang petisyon. Kasi pagka ni-reject ng ICC ang request nila, o ibig sabihin matatalo sila, wala na ito. Talagang tuloy-tuloy na po ang trial by September nang nakakulong ang dating Pangulong Duterte. Ganyan po ang mangyayari. Wala akong nakikitang ibang malalim na dahilan kung bakit niya pinipigilan yung korte sa kamantalang sila ang petitioner. Sila ang nag-request nun. Ano kaya? Hindi kaya maramdaman ng ICC judges na sila ay pinaglalaruan? Napakarami na hong mga petisyon at request na ginawa ng kampo ni Duterte through lawyer Nicholas Holtman. Pero laging sablay, natatalo, nababasura. Itong kanyang ginawang ito, hindi pa tapos, tinututulan niya. Hindi pa tapos, ayaw na niyang magdesisyon ng kaagad-agad daw. Talaga lang Palagay ko may something. Palagay ko kung ano man ang strategy ng kampo ni Duterte, hindi natin alam. Good luck na lang kung ano ang kanyang plano at magagawa. Ang tanong, makukumbisi ba niya ang ICC judges matapos siya magpetisyon, matapos bigyan ng oras at panahon ng mga judges? Ito ngayon sila ang humihiling na huwag munang ilabas ang desisyon. Kaya pati yung mga ICC prosecutors at mga complainant sa crime against humanity na kinakarap na kaso, paglabag sa karapatang pantao ni Digong Duterte, nagugulat dito sa galaw na ito ng kampo ng kanilang mga abogado. Ano po ang inyong masasabi dyan? Issue lang po, wala naman personalan. Huwag kayong maniniwala na pag tayo tumatalakay ng ganito mga issue, ang sasabihin kinakampihan na o may binabanata na. Hindi po. Dapat malawak ang mga pangunawa, kasi katulad ng isang araw, masampul ko lang. Meron akong nabasang comment. Inilabas ko yung sama ng loob, sinasabi ni Chavit Singson, na siya daw ay parang may tampo dahil nakalimutan na siya ni Pangulong Marcos. At parang hindi na daw siya tutulong sa darating na mga eleksyon. Di inilabas natin yon dahil lehitimong balita. Naglabasan yan sa maraming traditional media. Akala mo ang comment nung mababaw ang kaligayahan at pag-iisip, ayaw na daw sa akin dahil kinampihan ko si Chavit. Kung hindi ba naman ganun kababaw, kaya ako i-describe na ganun kababaw, pag ibinabalita, hindi ibig sabihin kinakampihan. Pag ibinalita ko ang gobyerno, hindi ibig sabihin kinakampihan yun. Pag binalita ko si Chavit, hindi yung kinakampihan, ibinabalita lang yung totoong istorya. Pag ibinalita yung mga Duterte, hindi yung kinakampihan, hindi rin binabanatan dahil yun ang totoong balita. Sana hindi makahawa yung ganong comment o ganong paliwanag ng taong napakababaw ng kaalaman. Ang gusto niya kasi, ang maririnig niya, lahat ipabor sa kanya. Sino ka naman? Sino ka naman para kita sundin? Malaya ang pamamahayag. At ako may sariling interpretation at opinion. Kung ano ang nakikita ko, ibabalita ko.
Pero hindi ibig sabihin binalita yan, kinampihan ko na o sinuportahan ko na. Di ba? Hindi po gano'n yun. Sana ho maging open kayo, huwag ho magsadong magpakababa ng mga katwiran at argumento kasi nakakaya doon sa ibang nakakabasa. Nababasa yung mga comment nyo pero yung palang argumento mga ganon, napakababaw, hindi naman ho totoo yun. Okay? Eto na, sundan natin itong isyong ito. Eto naman po. Naku, di ba parang ano ba yan? Anniversary ba rin? O anniversary ba yan? O 130 days ng pagkakakulong daw ni Duterte sa dahig, ICC. Nagpunta doon ang mga politiko, lead by yung kanilang mga taga-suporta. Nandun si Sara Duterte. Nag-rally na naman sila at yung kanilang taga-suporta. At isa ho sa mga nabanggit doon, ako nagtataka ako sa kanilang grupo, bakit sila galit na galit kay Trillanes? Eh si Trillanes ay biktima rin ng harassment noong 6 na taon ng Duterte administration. Matinding panlalait, pamimersonal at kung ano-anong pagbabanta kay Trillanes. Ay akalain mo doon sa speech ni Sara Duterte sa dahig, lagi niyang sinasabi at ilang ulit niyang sinabing, trilling. Ano ba yung trilling? Parang may problema sa pag-iisip. Ganun ba? Ano bang ibig sabihin ng trilling? Trilling. Sinto-sinto, may problema sa pag-iisip, hindi normal. Ano bang ibig sabihin nila ron? Kasi ilang beses niyang binanggit na si dating Senador Sonny Trillanes ay trilling daw. Okay, kung ang interpretation nyo yun ay nababaliw or siraulo o may problema, ito ang tanong, bakit nakakumbinsi ni former Senador Trillanes ang ICC na i-entertain yung kanilang reklamo, crime against humanity, human rights violation, at nagpalabas ng warrant of arrest at ipinahuli, ipinakulong si Duterte kung trilling si Trillanes? Yan lang ho ang issue dyan. Kasi, para sa inyong kaalaman, doon sa mga hindi pa nakakaalam, si Trillanes ang isa sa mga complainant before ICC against Duterte. 2017 pa nung siya mag-file ng kaso sa ICC laban kay Duterte na si Duterte ay nakaupo pa noon, kauupo pa lang presidente. Dahil 2016 siya naging presidente, 2017 nag-file na yung Magdalo Group ni Trillanes. Kaya siguro galit na galit itong mga Duterte at mga Duterte supporters, kaya tinatawag nilang trilling. Kung ano man ang interpretation nyo doon sa ganong lingwa, hindi ko nga alam. Pero kung ganon ang inyong paningin, pero hindi ganon ang pagtingin at pagkakakilala ng ICC kay Trillanes at iba pa dahil in-entertain yung kanyang reklamo at ngayon nga po ay nakulong na si Duterte. So sa ating puntingin at opinion, pinipersonal nila si Trillanes kasi wala silang makitang butas laban kay Trillanes. 6 na taon o 8 taon ang binabanatan ni Trillanes, wala naman silang maipakitang matibay na basihan kung paano sirain ang pagkatao at kredibilidad ni Trillanes. Kaya tinatawag nila, pinipersonal nila. Kasi yung pagbansag nilang trilling, personal yun eh. Ano ibig sabihin? Ba yung tatawagin ka noon ng isang dating senador na lehitimong complainant before ICC? Ibig sabihin, pikon, napipikon, walang argumento na malinaw ang kampo ni Sara Duterte at mga Duterte at DDS against Trillanes, kaya pinipersonal na lang. Any comment, reaction, balita lang po yan ha. Wala akong kinakampihan dyan. Bahala kayo. Ang importante, alam nyo kung ano mga nangyayari. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa sa Mike Abe Opinions Channel.